Nang masagot ni Dane ang tawag at agad na tinanong si Arabella kung ano ang nangyayari, mabilis naman siyang senite ng kapatid sa kanyang mabagal na pagsagot. Pero sa kabila nun ay natutuwa siyang makausap muli ang kanyang kapatid, agad humingi ng paumanhin si Dane at tinanong ang dahilan ng kanyang pagtawag. Ibinunyag ni Arabella na may nadiskubre siya habang pinag-aaralan ang kanyang mahiwagang magic code. Gayunpaman, bago pa niya maipaliwanag ang lahat, bigla niyang napansin ang presensya ng isang tao sa paligid. Sandali siyang nag-alinlangan, nag-aalalang may ibang makakarinig ng hindi inaasahang impormasyon. Bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang paliwanag, inunahan na siya ni Dane. Alam niyang ang kapatid niya ay malapit nang ihayag na ang kanyang mahika ay may sinaunang pinagmulan. Gaya ng inaasahan, nagulat si Arabella sa katalinuhan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa pagkagulat, napabulalas siya, nagtatanong kung paano niya natuklasan ang lihim na ito. Ipinaliwanag naman ng ating batang bida ang lahat sa kanya, nang malaman ni Arabella na magkasama sila ni Ginoong Sidon sa pagsusuri ng mahiwagang bato, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang kabuuan ng palaisipan. Ang bato ay nagmula sa sinaunang kahariang mahika, at dahil ito ay tumutugon lamang sa mahika ni Dane, makatuwirang ipalagay na pareho ang kanilang pinagmulan ng mahika. Habang pinag-iisipan ni Arabella ang lahat, kinumpirma naman ni Dane ang kanyang hinala. Nang marinig ni Sidon ang pag-uusap ng magkapatid, bahagyang nabahala siya sa bilis ng pangunawa ng dalaga. Kahit kinikilala niya ang talino ni Arabella, hindi niya maiwasang mamangha na ang kakayahan nito ay higit pa sa inaasahan niya. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng bahagyang kirot ng inggit sa kanyang kalooban. Bigla namang tinanong ni Arabella ang kanyang kapatid kung may iba pang nakakaalam ng impormasyong ito. Agad niyang sinagot na nananatili pa rin itong isang lihim. Nang marinig ito, nakahinga siya ng maluwag at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na ang sikreto ay nananatiling ligtas. Pagkatapos, mahigpit niyang pinaalalahanan si Dane na makinig ng mabuti sa kanyang mga susunod na sasabihin. Nais din niyang naroroon si Sidon sa pagtalakay ng revelasyong ito, sapagkat napakahalaga ng pag-iingat sa impormasyon. Iginiit ni Arabella na hindi pa handa si Dane upang harapin ang maaaring maging bunga kung ang lihim na ito ay mabunyag ng wala sa panahon. Sa puntong ito, itinuring ng dating pinuno ng tore na ito na ang tamang pagkakataon upang ipakilala ang kanyang sarili. Nais niyang makausap ang tanyag na henyo mula sa akademya, na matagal na niyang narinig mula mismo kay Dane. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng pagkahiya si Arabella. Sa labis niyang pagkaabala sa sitwasyon, nakaligtaan niyang magpakilala ng maayos sa maalamat na salamangkero. Hindi niya sinasadya, ngunit napabayan niya ang kaukulang kagandahang asal. Sa kanyang pagkahiya, humingi siya ng paumanhin, ngunit mabilis siyang pinanatag ni Sidon, sinasabing wala siyang dapat ipag-alala. Nangako siya na gagawin nila ang lahat upang mapanatili ang lihim. Alam niyang hindi lamang si Dane ang malalagay sa panganib kung mabunyag ito, buong sambahayan ng Sugrace ang maaaring madamay sa posibleng trahedya. Dahil dito, determinado siyang tulungan ang ating bida na ilihim ang kanilang natuklasan mula sa mga mausisang mata. Nang marinig ito, nakadama ng matinding ginhawa si Arabella, tulad ng kanyang inaasahan mula sa dating pinuno ng tore, mabilis nitong naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sa loob ng laboratory ni Arabella patuloy ang kanilang pag-uusap habang hawak ang kanyang kwintas. Tinanong ni Sidon kung mayroong recorded ang kanilang pag-uusap, agad namang sinagot ni Arabella na ito ay agad na buburahin. Sang-ayon si Sidon dito, mas mabuting walang anumang bakas ng kanilang pag-uusap na maaaring maging ebidensya. Dagdag pa rito, nagpaplano siyang bumalik sa Magic Tower upang masusing pag-aralan ang misteryong ito. Nagpasalamat si Arabella sa kanyang tulong sa kanilang kasalukuyang suliranin. Gayunpaman, agad niyang itinanggi ang pasasalamat ng dalaga. Ipinaliwanag niyang bilang isang salamangkero, obligasyon niyang gawin ito, kaya't hindi niya inaasahang makatanggap ng pasasalamat. Matapos makausap ang dalubhasang iskolar ng akademya, nabanggit ni Sidon ang isang balita. Narinig niya ang isang tsismis na nais ni Arabella na sumali sa isang kilalang Magic Tower. Dahil sa kanyang talento, interesado siyang malaman kung nakapagpasya na siya. Natural lamang na mas gusto niyang makita ang dalaga sa kanyang sariling tore. Biglang hindi mapakali si Arabella sa tanong na ito, may pag-aalinlangan niyang inamin na hindi pa siya nakakapagdesisyon. Gayunpaman, mariin niyang idineklara na hindi niya isinasaalang-alang ang Nixon Magic Tower. Ang dahilan ng kanyang pagtanggi ay ang larangan ng kasanayang tinututukan ng tore ay malayo sa kanyang interes.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, alam na niyang ikagagalit ito ni Sidon. Gaya ng kanyang inaasahan, agad na sumama ang loob ng salamangkero sa kanyang matapat na pagtanggi. Ang hayagang pagbalewala sa kanyang prestihiyosong tore ay tila isang dungis sa kanyang karangalan. Matagal nang iniisip ni Sidon kung saan nagmula ang matapang na ugali ni Dane, at matapos ang pakikipag-usap kay Arabella, nagsimula siyang maghinalang ito ang naging impluwensya ng bata. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, hindi niya maitanggi ang paghanga sa talino at tapang ng magkapatid. Sa kabila ng kanyang malinaw na pagkadismaya, tinakpan niya ito ng isang pilit na tawa. Ipinaalam niya kay Arabella na hindi naman sa pilitan ang pagpasok sa Nixon Magic Tower, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pagmamadali, inaalis ang anumang impresyon na desperado siyang mapasama ito sa kanyang tore. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Dane ang kanilang palitan ng salita, lubos na namamangha sa pagiging prangka ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa kabila nito, hinarap ni Arabella ang batikang salamangkero at tiniyak sa kanya na maraming mahuhusay na individual ang sabik na sumali sa kanyang prestihiyosong tore, subalit, ipinaliwanag niya na iba ang tunay na layunin ng kanyang tawag. Matapos ang isang maikling palitan ng salita kay Sidon, ipinaalam niya kay Dane na ipapaliwanag na lang niya ng mas detalyado ang kanilang pinag-usapan sa ibang pagkakataon. Sumang-ayon ng ating bida, nagpaalam sa kapatid, at nagpaabot ng hiling para sa kanyang kaligtasan bago tuluyang isara ang komunikasyon. Nang biglang matapos ang pag-uusap, kinilala ni Sidon ang kahanga-hangang personal na pag-unlad ni Arabella. Buong puso namang sumang-ayon si Dane at isiniwalat na ang artifact na hawak ni Sidon ay gawa mismo ng kanyang kapatid. Mismo si Arabella ang nagpaliwanag na ang maliit na kristal na bato, kasinlaki ng itlog, ay patok na gamit ngayon ng mga baguhang salamangkero. Mas praktikal ito kaysa sa pagbitbit ng malalaking crystal ball. Ang naiinggit na nakatatanda ay halatang humanga sa revelasyong ito, ngunit nahihirapan siyang itago ang inggit sa kanyang mukha. Sa kabila ng pagkilala sa kagandahan at gamit ng kristal na palawit, matigas niyang idineklarang wala siyang pangangailangan para sa ganoong bagay. Ayon sa kanya, kapag naabot mo na ang antas ng 8 chain ng mahikang kasanayan, ang pakikisalamuha sa iba ay nagiging hindi na kanais-nais, kundi isang pabigat pa. Mula sa kanyang pananaw, ang sinumang may mahalagang impormasyon ay kusa ng lalapit sa kanya upang personal na ihatid ang kanilang mensahe. Gaya ng inaasahan, hindi pinansin ni Dane ang kanyang sinabi at tinugunan lamang ito ng isang mapanuksong ngiti. Sa kanyang isipan, marahil si Sidon ay may kakulangan lang talaga sa mga kaibigan. Ilang sandali pa, makikita si Dane na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang, isinalaysay niya ang mga pangyayari na may kinalaman sa kanya, kay Arabella, at kay Sidon, na lubos na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Nagpahayag ng pag-aalala si Lily matapos marinig ang balita, sapagkat hindi siya pamilyar sa ancient magic. Ngunit natawa lang si Arkan at tiniyak sa kanya na walang dapat ipangamba. Sinabi niyang kung may sinumang magtatangkang saktan si Dane, siya mismo ang maghihiganti. Sa kabila ng kanyang pagkabahala, nakahanap ng ginhawa ang ina sa mga salita ng kanyang asawa. Pinangako rin niyang siya mismo ang haharap sa sinumang mga has na saktan ang kanilang anak. Bahagyang ngumiti ang ating bida habang pinakikinggan ang mga sinabi ng kanyang mga magulang, ramdam niya ang kanilang pagmamahal at proteksyon, ngunit hindi rin niya maiwasang mapansin ang matalim na pananalita nilang puno ng pananakot. Habang iniisip ang revelasyon, iminungkahi ng kanyang ama na maaaring may tagong mahikang dugo ang kanilang angkan. Kung totoo ang natuklasan ni Dane, marahil ay nagmana siya ng sinaunang kapangyarihan mula sa kanilang lahi. Sumang-ayon naman ang kanyang ina, ngunit ipinunto niya na wala silang tiyak na kaalaman tungkol sa mahiwagang kakayahan ng kanilang mga ninuno. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala at iminungkahi na magsagawa ng masusing pagsasaliksik tungkol sa kanilang angkan upang matuklasan ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang kakayahan ni Dane. Naging palaisipan sa mag-asawa kung anong misteryo ang kanilang matutuklasan, bagaman tila hindi gaanong mahalaga ang maaaring madiskubre mula sa magkabilang pamilya, nananatili silang nabighani sa paghahanap ng tunay na katotohanan. Matapos ang kanilang pagpapasya, ipinagpatuloy nila ang kanilang usapan tungkol sa malapit na pag-alis ng kanilang anak. Ipinahayag ni Lily kay Dane na ang pananatili niya sa probinsya ay maaaring makasagabal sa kanyang pag-unlad. Iminungkahi niyang pag-isipan nito ang unti-unting paglisan patungo sa kabisera. Nagpakita ng pag-aalinlangan ng binata sa mungkahing ito.
Ngunit nanatiling matibay ang paninindigan ng kanyang ina. Ipinunto niya na ang pinakamababang edad para makapasok sa akademya ay 14 na eksaktong edad ni Dane sa kasalukuyan. Bagaman mas gugustuhin ni Arka na manatili ang kanilang anak ng 1 o 2 taon pa, inamin niyang tila naabot na ni Dane ang hangganan ng kanyang matututuhan sa kanilang lalawigan. Habang inuuna nila ang kapakanan ng kanilang anak, batid nilang ang kanilang papel ay limitado lamang sa paggabay, kaya naman tiniyak ni Lily kay Dane na siya ang may ganap na kalayaan kung kailan siya aalis. Lubos na nagulat ang binata sa revelasyong ito, hindi niya inaasahan na matagal na palang pinag-iisipan ng kanyang mga magulang ang bagay na ito. Nagpahayag ng matinding kumpiyansa ang kanyang ama, sinasabing sigurado siyang magtatagumpay ang kanyang anak sa kabisera. Hinimok niya si Dane na lumakbay patungo roon at buong pusong paghusayin ang kanyang kakayahan ayon sa kanyang kagustuhan. Ang maalab na suporta ng kanyang ama ay nagbigay ng labis na pagmamalaki kay Dane. Tiniyak niya sa kanyang mga magulang na nauunawaan niya ang kanilang nais iparating. Dahil dito, nagpasya siyang simulan ng kanyang paghahanda para sa akademya. Ang matamis na mga ngiti sa mukha ng kanyang mga magulang ay tiyak na makapagpapadama ng tagumpay sa sinumang anak. Pinuri siya ng kanyang ama sa kanyang matalinong desisyon, at ang papuring ito ay nagbigay sa kanya ng labis na kaligayahan. Matapos ang usaping ito, itinakda ng ating bida ang kanyang landas patungo sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Maya-maya, bumalik siya sa Annex Tower upang ipahayag kay Sidon ang kanyang desisyon. Nagulat si Sidon sa naging desisyon ni Dane ngunit kinilala niya ang kahalagahan nito. Bagaman mas maaga kaysa sa inaasahan, ipinahayag niya ang kanyang paniniwalang masyadong maliit ang kanilang bansa upang maging hangganan ng kakayahan ni Dane, isang trahedya kung masasayang ang kanyang talento. Dahil dito, hinimok niya ang binata na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Dagdag pa rito, nagbigay siya ng isang mahalagang payo kay Dane, huwag agad ipakita ang buong lawak ng kanyang kakayahan. Walang duda na ang akademya ay tahanan ng mahuhusay na individual, ngunit mahigpit na binigyang diin ni Sidon na hindi lahat ng nasa loob nito ay may mabuting hangarin. Sumang-ayon si Dane sa pagsusuri ng salamangkero, sapagkat nauna nang ipinaliwanag sa kanya ni Arabella ang parehong pananaw. Naaalala niya ang hindi kapani-paniwalang mga pagsubok na pinagdaanan ng kanyang nakatatandang kapatid, lahat ito ay bunga lamang ng kanyang pambihirang talento. Ipinahayag ni Sidon na walang ordinaryong mag-aaral ang makakatalo kay Dane o sa kanyang mga kapatid, isinumpa niya na sila ang magiging mga sentro ng akademya. Ngunit ibinunyag rin niya na ang pinakamalaking hamon sa kanila ay ang pamilya Theron, sapagkat ang mga supling ng angkang yun ay ibang usapan. Sa narinig, agad na naunawaan ni Dane ang ibig sabihin ng salamangkero at agad na sumang-ayon, napukaw nito ang kanyang alaala ng kanyang kaibigang si Layla. Naalala niyang nangako siyang dadalawin ito sakaling makarating siya sa kabisera. Dahil dito, tiyak niyang magagalit at madidismaya si Layla kung hindi siya dumaan upang makita ito. Napagpasyahan niyang hanapin siya at, habang naroroon, pinag-isipan rin niya kung anong sandata ang dapat niyang gawin gamit ang insignia na ibinigay sa kanya ni Duke Theron. Sa puntong ito, sumingit ang matanda at iminungkahing umalis si Dane sa lalawigan makalipas ang 2 buwan. Ipinaliwanag niya na 3 buwan pa ang natitira bago magsimula ang kanyang pag-aaral sa akademya, kaya't sapat ang oras upang maghanda. Sumang-ayon si Dane sa kanyang mungkahi at nagtanong siya tungkol sa sariling plano ni Sidon. Bilang tugon, isiniwalat ng nakatatanda ang kanyang balak na bumalik sa Magic Tower. Ipinaliwanag niya na may isang gawain siyang kailangang asikasuhin doon, isang bagay na naisip niya dahil kay Dane. Dahil sa impluwensya ng binata, natagpuan ng dating pinuno ng Tore ang kasagutan sa kanyang matagal ng suliranin. Ngayon, ipinangako niya na ibabahagi niya ang lahat ng kanyang matutuklasan tungkol sa ancient magic. Ipinangako niyang ipapaalam sa binata ang anumang pahiwatig o impormasyon na maaaring magbigay liwanag sa lihim o kasaysayan nito. Lubos na natuwa ang ating bida sa pangakong ito, buong pusong ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kagandahang loob ng nakatatanda. Isiningit din ni Sidon, na iminungkahing ang natitirang hadlang ay ang kakulangan ng oras upang ganap na matapos ang pagsasanay ng binata. Iminungkahi niyang pabilisin ang mga aralin, aminado siyang ang 3 chain ay mas mahirap kaysa sa 2. Sumang-ayon naman ang binata, na kinikilala ang katotohanan sa mga salita ni Sidon. Gayunpaman, nangako siyang itutuon ang sarili sa kanyang pag-aaral.
Pagkatapos, ibinaling niya ang usapan sa isang regulong inihanda niya para sa matandang salamangkero. Lubos na nagulat ang nakatatanda sa revelasyong ito. Kinumpirma ni Dane ang kanyang intensyon at iniabot ang isang kahon sa dating pinuno ng tore. Ipinaliwanag niyang ibinigay ito sa kanya ng kanyang kapatid noong nakaraang araw sa pamamagitan ng teleportation magic, isang lubos na pinahahalagahang kakayahan. Habang pinagmamasdan ni Sidon, inilantad ng ating bida ang pinakabagong compact crystal ball, isang makabagong aparato na hindi pa inilalabas sa publiko. Si Arabella mismo ang nagdisenyo ng produktong ito, at ginamit ni Dane ang kanyang koneksyon upang makuha ito mula sa kanya bilang isang personal na pabor. Labis na natuwa ang dating pinuno ng tore sa natanggap na regalo. Namangha siya sa liit at gandang disenyo nito, bagaman iginiit niyang hindi niya ito kailangan, buong pusong tinanggap niya ang maalalahanang regalo ng batang master. Narinig ito ng ating bida at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan gamit ang crystal ball. Napansin naman ni Sidon na kinakailangan niyang irehistro ang kanyang code. Samantala, napansin ni Dane ang sigla sa mukha ng matanda, kahit patuloy nitong iginigiit na hindi niya kailangan ng komunikasyon. Dahil dito, mabilis niyang itinuro kung paano ito gamitin. Nang lubos na maunawaan ni Sidon ang pagiging inosente sa crystal ball, lihim na umasa si Dane na hindi siya tatawagan ng matanda ng madalas. Sumapit ang kinagabihan, nag-iisa ang ating bida sa kanyang silid. Malalim siyang nag-isip tungkol sa kanyang nalalapit na paglalakbay. Ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon at napagtanto niyang kailangang maging masinsinan sa paghahanda. 2 buwan na lang ang nalalabi upang sulitin ang panahong kasama ang kanyang pamilya sa kastilyo. Habang malalim na nagmumuni-muni, bigla siyang nakaramdam ng matinding interes sa kasanayan sa summonang. Dahil sa bago niyang natuklasang pagkahilig, nagpasya siyang magkaroon ng malinaw na layunin, ang formal na pagkuha sa summonang classes. Nais din niyang makakuha ng isang summon sign pagkatapos ng ilang panahon ng pag-aaral sa akademya. Bukod pa rito, layunin niyang makapasa sa pagsusulit para sa kwalifikasyon ng mga summoner. Sa katunayan, maaaring mas bigyan niya ng prioridad ang summonang kaysa sa mahika at espada sa kanyang pagpasok sa akademya. Makatwirang ideya ito, lalo na't ang kanyang nakatatandang kapatid na si Claire ay assistant professor na sa larangang ito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na madalas niyang makasama si Claire sa maraming klase sa summonang. Habang malalim siyang nag-iisip tungkol sa kanyang mga pangarap, biglang nakuha ng kanyang pansin ang isang napakalaking model ovum na nasa isang sulok ng silid. Lumingon siya upang suriin ang misteryosong itlog at naalala ang kanyang pagkukulang, hindi pa niya ito napapakain ng mana ngayong gabi. Sa kabutihang palad, muling nabalik ito sa kanyang isipan. Kaya naman, agad niyang sinimulan ang pagbibigay nito ng mana. Habang isinasagawa ang ritual, naisip niya kung gaano na ito katagal sa kanyang pangangalaga, 7 taon na siyang naglalagay ng mahika sa itlog na ito, araw-araw, umaga at gabi. Sa kabila ng mahabang panahon, nananatili itong hindi tumutugon. Gayunpaman, dahil hindi nawawala ang mahika kundi diretso itong hinihigop ng familiars sa loob, naniniwala siyang darating din ang araw na magbubunga ito ng resulta. Sa ngayon, naipon na sa itlog ang mana na kanyang ibinigay sa loob ng 7 taon. Walang duda na ang nilalang sa loob nito ay magiging napakalakas. Ang tanging tanong na lamang ay kailan ito magpapakita. Habang umuusad ang kwento, napag-uusapan ang nalalapit na panahon ng pagpapatala sa Magic Academy. Ang proseso ng pagsusulit sa pagpasok ay diretso lamang. Binubuo ng 2 magkaibang pagsusuri, lumalabas na si Arabella ang nagpapalam sa ating pangunahing tauhan tungkol sa bagay na ito mula sa kanyang pananaw sa loob ng akademya. Nagulat si Dane nang malamang kailangan niyang sumailalim sa 2 magkahiwalay na pagsusulit, pinagtibay ito ni Arabella, ipinaliwanag na ang unang pagsusulit ay isang pangkalahatang pagsusuri, habang ang pangalawa ay nakatuon sa espesyalisasyon. Sa puntong ito, naging mas interesado si Dane kaya nagtanong pa siya tungkol sa mga detalye ng mga pagsusulit. Dahil dito, ipinaliwanag ni Arabella na ang pangkalahatang pagsusulit ay isang paunang pagsukat ng kakayahan. Isiniwalat niyang saklaw nito ang kaalaman sa kultura, kasaysayan, at iba pang pangkalahatang paksa. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi ito magiging hadlang para kay Dane. Sa katunayan, lubos ang kumpiyansa ni Arabella sa tagumpay ng kanyang kapatid sa bahaging ito at ikinatuwa niya ang posibilidad na ito,
ang positibong resulta nito ay makakatulong ng malaki sa kanyang pagkakataong makapasok sa akademya. Ipinaliwanag naman ng nakatatandang kapatid ang pangalawang pagsusulit, ang pagsusulit sa espesyalisasyon. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, kailangang pumili ni Dane ng espesyalisasyon at sumailalim sa pagsusuring na uugnay dito. Ang nilalaman ng pagsusulit ay itinatalaga ng propesor na nangangasiwa rito. Sa kabila nito, nananatiling tiwala si Arabella na magiging madali ito para sa kanyang pambihirang husay na kapatid. Bukod pa, ang sulat na rekomendasyon mula kay Ginoong Sidon. Sa narinig, agad na naalala ni Dane ang naging karanasan ni Arabella. Naaalala niya kung paano siya nagtagumpay sa pagsusulit sa espesyalisasyon. May balitang napakadali lamang nito para sa kanya, mapagmalaking ngiti at kinumpirma ito ng kanyang kapatid. Ipinagmamalaki na tila isang simpleng bagay lamang ito para sa kanya. Sa kabila ng kanyang matibay na tiwala sa kakayahan ni Dane, binigyang diin ni Arabella ang hindi na mababagong desisyon matapos pumili ng major. Kaya naman, pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na pag-isipang mabuti ang kanyang magiging desisyon mula pa lamang sa simula. Lumilipat ang eksena sa ating pangunahing tauhan na si Dane, na lubos na abala sa isang mahigpit na masigasig ng pagsasanay. Nakikipag-usap siya sa kanya sa pamamagitan ng isang espesyal na aparatong pangkomunikasyon habang iwinawasiwas ang kanyang espada sa loob ng larangan ng pagsasanay. Ipinahayag ni Arabella ang kanyang kagustuhan na magpakadalubhasa siya sa mahika. Pagkarinig nito, nagbigay siya ng isang mahinhing ngiti, na kinikilala na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nananatiling matatag sa kanyang layunin na hubugin siya bilang isang ganap na mage, katulad niya. Nagpasalamat siya sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pangako na pag-isipan niya ang bagay na ito. Habang tuloy-tuloy sa pagsasanay, binago niya ang usapan patungkol sa mga pamamaraan ng pagrerehistro sa akademya. Nagtanong siya kung talagang imposibleng baguhin ang napiling major pagkatapos ng pagrerehistro. Ipinaliwanag ni Arabella na ito ay karaniwang kalakaran. Iminungkahi niyang maaari niyang tapusin ang kanyang pag-aaral at mag-enroll muli upang magpursige ng ibang espesyalidad. Tiyak, maaari siyang dumalo sa mga kurso sa ibang major, ngunit kapag umabot na siya sa 3 taon ng akademya, karaniwang ipinagbabawal ng institusyon ang mga hindi espesyalistang kurso mula mag-enroll sa mga advanced na kurso para sa espesyalidad na yun. Si Dane ay nanatiling tahimik nang marinig ang mahigpit na regulasyong ito. Sa huli, napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumili ng isang major. Nakipag-usap siya kay Arabella habang siya ay mahusay na nagsasanib ng mahika at pagpapahusay ng espada ng may kamanghamanghang liksi. Ipinahayag ni Arabella na siya nga ay limitado sa isang pangunahing kurso, ngunit ipinagkaloob niya na ang mga natatanging individual tulad niya ay maaaring mag-qualify para sa isang personalized na kurikulum. Ang revelasyon na ito ay nagulantang kay Dane, hindi niya alam na may ganoong probisyon sa akademya. Gayunpaman, nanatili siyang hindi sigurado kung ito ba ay tunay na kapaki-pakinabang. Ipinahayag niya ang kanyang mga pangamba kay Arabella, na sinagot na tapat ni Arabella na nagpayong huwag ituloy ito maliban kung inaasahan niyang mabigo. Sa puntong ito, ang ating bida ay labis na nabighani sa misteryong ito at nagtanong pa upang matuklasan ang karagdagang impormasyon, kaya't inilahad ni Arabella na hindi pa matagumpay na natapos ang pagsusuring ito. Tulad ng inaasahan, ang proposisyong ito ay tila isang hamon na inilapag para sa ating bida. Napukaw ang kanyang kuryosidad sa sinabi ni Arabella at, sa pagkakaunawa ng pag-aalinlangan sa boses ni Dane, agad siyang nakaramdam ng pagkabahala. Alam niyang may kakayahan ang kanyang kapatid, kaya't dali-dali siyang nagtanong, humihingi ng katiyakan na hindi siya nagpaplano ng anumang padalos-dalos na hakbang. Pinawi ni Dane ang kanyang pangamba at tiniyak sa kanya na wala siyang balak na gumawa ng anumang di makatwirang plano. Pagkatapos nito, inihayag ni Dane na kailangan niyang tapusin ang usapan dahil tumatawag si Sidon. Nangako siyang makikipag-ugnayan muli sa kanya sa isang mas angkop na pagkakataon. Pagkatapos ng tawag, si Arabella ay binabagabag ng pakiramdam na baka siya'y naging labis na matigas ang ulo sa pagpapilit kay Dan na sumama sa kanya sa paghahanap ng mga kaalaman tungkol sa mahika. Mabilis niyang tinatanggihan ang pag-aalinlangan, kumbinsido na ang mahika pa rin ang pinakaangkop na major para sa kanyang pag-aaral. Ayon sa kanya, ang akademya ang pinakamainam na landas para kay Dane. Habang siya ay nag-iisip patungkol dito, isang hindi inaasahang tawag ang nagpatigil sa kanyang mga saloobin. Inabisuhan siya na nais siyang makita ng propesor. Tinutugon niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang eksena ay bumalik,
kung saan muling nakikita natin ang ating pangunahing tauhan at ang matandang si Sidon. Ibinigay ni Ginoong Sidon kay Dan ang isang sulat na may tatak. Inihayag niyang ito ay naglalaman ng rekomendasyon na ipinangako niya. Tinanggap ito ni Dan ng may matinding kasiyahan, halatang nagulat na ang nakatatandang lalaki ay talagang isinulat ito. Bilang tugon, sinabi ng dating pinuno ng Tore na isinulat niya ang nilalaman ng liham na may parehong maingat na pag-iingat tulad ng sa pagpapadala nito. Ipinahayag niyang nakapagsulat na siya ng maraming liham ng rekomendasyon sa nakaraan. Ngunit inamin niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagpakita ng totoong damdamin sa kanyang liham. Matapos linawin ito, sinabi ni Ginoong Sidon kay Dane na dapat niyang maramdaman ang pribilehyo, gaya ng inaasahan. Labis-labis ang pasasalamat ng ating pangunahing tauhan sa rekomendasyon at labis siyang nasasabik sa magiging benepisyo nito. Kaya't ipinangako niyang tutuparan ang mga inaasahan ng nakatatandang lalaki. Sa puntong ito, huminga ng malalim ang matandang Ginoo at sinabi na mas magiging maganda sana kung tinanggap ni Dane ang pagiging alagad sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Gayunpaman, iniisip din niyang hindi bibigyan siya ng sapat na paggalang ni Dane bilang isang guro, kahit natanggapin siya bilang isang estudyante. Nang marinig ito, tumawa ng nerbiyos si Dane at inamin ang katotohanan ng pahayag ni Sidon. Malamang na hindi niya ipapakita ang tamang respeto sa nakatatanda, kaya't nag-isip siya kung paano nalaman ni Sidon ang bagay na yon. Biglang binago ni Sidon ang paksa at tinanong kung tapos na ba si Dane sa paghahanda para sa pag-alis. Bilang tugon, kinumpirma ni Dane ang kanyang kahandaan at sinabi niyang kaunti lang ang kanyang dadalhin dahil ang mga tirahan sa akademya ay kumpleto na sa lahat ng kanyang pangangailangan. Pinagtibay ito ni Sidon at sinabi niyang talagang kahanga-hanga ang kanilang mga pasilidad, ngunit ang ilang mga pribilehiyadong tao ay hindi makatarungang nagmamay-ari ng mga ito. Gayunpaman, ipinahayag ni Sidon ang tiwala sa kakayahan ni Dane at naniniwala siyang taglay nito ang talino upang magtagumpay sa kabila ng mga hadlang, kaya't hindi niya iniisip na matatalo si Dane ng sinuman sa kanila. Bahagyang napatawa si Dane mula sa mga nalaman. Iniisip niyang ang akademya ay naging isang tagpuan ng mga maharlikang mga hangal. Habang siya ay nag-iisip, nagbigay si Sidon ng isang piraso ng payo, na maaaring medyo malupit. Ibinunyag ng matanda na ang akademya ay isang lugar kung saan ang mga kabataan ay agad na magpapakita ng galit kung makaramdam ng anumang uri ng hindi paggalang. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaluwagan si Dane dahil ang konseptong ito ay pamilyar sa kanya at tila kahawig ng mga nangyayari sa labanan. Sa pagsunod sa payo ng dating pinuno ng Tore, ipinahayag ni Dane ang kanyang buong pagkaintindi. Pagkatapos, hinikayat siya ni Sidon na humingi ng tulong kung kinakailangan sa akademya. Naalala niya ang maliit na kristal na ibinigay ni Dane sa kanya at inisip ang posibleng gamit nito. Nangako siyang gagamitin ito ng maayos. Habang nagsasalita si Sidon, nagsimula ng maramdaman ni Dane ang isang tono ng pamamaalam sa kanyang mga salita. Napansin din niya ang malungkot na tinig ni Sidon. Hinamon ni Dane ang matanda, itinuro siya at tinanong kung malapit na ba siya sa pag-alis. Ibinunyag ni Ginoong Sidon ang kanyang balak na umalis kinabukasan. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Dane, at hayagang ipinahayag niya ang kanyang gulat. Ipinaliwanag ng dating pinuno ng Tore na hindi nararapat magtagal ng walang katiyakan. Nararamdaman ng matandang lalaki ang isang nararamdamang pagkabahala na nagmumula sa annex, lalo na pagkatapos ng pag-alis ni Dane patungong akademya. Tila ba, ang Count Suggrace ay nagbigay na ng imbitasyon, na nag-aalok ng posisyon bilang kanyang tagapayo sa Mahika. Gayunpaman, inamin niya na may kaakit-akit na aspeto ang posisyon para sa isang panahon, kapag siya'y mawala ng ginagawa. Sa kabila ng lahat ng ito, pinaalalahanan niya si Dane ng mga nakabinbin na responsibilidad na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naniniwala si Sidon na natupad na ang kanyang mga tungkulin bago ang pag-alis, ngunit may mga hindi inaasahang bagay na lumitaw. Nang marinig ito, napagtanto ni Dane na ang paksa ay may kinalaman sa sinaunang Mahika. Wala na siyang tutol sa pag-alis ni Sidon, dahil ito ay isang kapwa-kapakinabang na kasunduan. Nagpasalamat si Sidon sa binata para sa mga kontribusyon nito, at tinanggap din ni Dane ang pagpapahalaga ng nakatatanda para sa kanyang gabay. Pagkatapos nito, inamin ni Sidon ang kanyang pananabik na makita ang pinalakas na lakas ni Dane sa kanilang muling pagtatagpo. Nang magpaalam sila, ang kanilang susunod na pagkikita ay nangangako ng marami. Nagbigay sila ng isang mainit na ngiti at magkasama nilang tinapos ang kanilang pamamaalam. Nagsimula ng maglakad paalis si Sidon at sinabi kay Dane na huwag siyang samahan sa labas dahil magiging hindi komportable ito. Natural na naintindihan ni Dane, kaya't nagbigay siya ng pamamaalam.
na pinalangin ang ligtas na paglalakbay ni Sidon. Habang minamasdan ang papalayo nitong anyo, ipinahayag ni Dane ang isang pakiramdam ng lungkot at inisip niyang ito ay mula sa lumalagong ugnayan niya sa matandang mage. Kinabukasan, umalis si Sidon ng walang aberya. Kasunod nito, nagpaalam din ang mga magulang ni Dane, at siya rin ay nagsimula sa kanyang paglalakbay sa araw ding yun, na nagpapatibay ng kanyang kahandaan. Ang lahat ng kinakailangang paghahanda ay tapos na. Isang malalim na kalungkutan ang bumalat sa Count at Countess habang ang nalalapit na pag-alis ng kanilang anak mula sa kanilang tahanan. Ang pagkawala ni Dane ay mag-iiwan ng hindi maipaliwanag na kakulangan sa loob ng mga pader ng kastilyo. Habang ang ina ay tinatamaan ng malakas na damdamin, pinapayuhan siya ni Arca na pigilan ang kalungkutan. Pinayuhan niya siya, na iniisip na magaan ang loob niya sa nalalapit na pag-alis ni Dane. Inaasam niyang magiging maayos at walang aberyang paglalakbay ito, dahil gagamitin ng bata ang teleportation portal na maingat na inayos ni Arabella para sa kanya. Ayon kay Arkan, ang paglalakbay ay walang magiging problema. Sumang-ayon si Lily, na nagsabing siya ay nag-aalala ng walang dahilan. Gayunpaman, naramdaman ni Arkan na mahusay nilang napalaki ang tatlo nilang anak, na lahat ay naging mahuhusay at may kakayahang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Samantalang, ang mga anak ng ibang maharlikang pamilya ay abala sa pakikipag-away sa isa't isa para sa mana. Inamin ni Arkan na balang araw ay kailangan nilang magdesisyon, ngunit tiwala siya na ang alinman sa kanilang mga anak ay magiging isang karapat-dapat na pinuno. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok si Dane. Tinawag niya ang kanyang mga magulang, na labis na proud at handang magpaalam. Habang pinagmamasdan siya, nagningning ang mga mata nila ng kaligayahan. Tinanong siya ng kanyang ina kung dala ba niya ang Nightthorn kasama ang insignia na ibinigay niya sa kanya. Kumpirmado ito ni Dane habang nakangiti ng maliwanag. Sa puntong ito, inutusan siya ng kanyang ina na dalhin ang marka sa isang partikular na lugar at ipasa ito sa mga tao roon. Ito ay magsisilbing contingency plan kung sakaling kailanganin niyang humingi ng tulong. Pinatibay ni Dane ang kanyang pangako na susundin ang mga utos ng ina. Tinanong niya kung ang mga tao sa lugar ay tunay bang mga kasamahan niya. Kumpirmado ni Lily na sila ay mga malalapit na pinagkakatiwalaan at tiwala siya na tutulungan siya ng mga ito kahit na matagal nang hindi nagkikita. Ang tila nakakaantig na pag-uusap sa pagitan ng ina at anak ay hindi nagustuhan ni Arkan, halata ang pagbabago ng emosyon nito. Napagtanto niyang ginagabayan ng kanyang asawa si Dane patungo sa isang landas na posibleng magdala sa kanya sa buhay ng pagiging assassin. Ang galit niya ay nagmumula sa pagkakasalungat nito sa kanyang mga pangarap para sa kanilang anak. Sa kabila ng kanyang pagkabagabag, pinanatili ng Count ang kanyang kalmado, inabiso niya kay Dane na hanapin si Duke Theron pagdating nila sa kabisera. Ang klase ng Hexaclass Knight ang magpapadali sa kanyang pagpasok sa akademya. Ang realidad ng pag-alis ng kanilang anak ay naging mas malinaw, na nagdulot kay Lily ng matinding emosyon. Ang mga luha ay nagsimulang damaloy habang nakikita niyang nagiging isang ganap na binata si Dane. Ang kaba ay nagsimulang umusli sa puso ng Count, ngunit ipinagdiinan niya sa kanyang asawa na magpaalam kay Dane nang may ngiti sa mukha. Pinayapa niya si Lily, na sinasabi na palaging malapit lang sila sa kanilang anak. Habang nasasaksihan ng mga magulang ni Dane ang matinding kalungkutan, nahirapan si Dane na magpaalam sa ilalim ng ganitong mabigat na mga kalagayan. Pinipilit niyang magpatatag at ngumiti na may pagbati sabay nagpaalam. Nang makaalis si Dane, pinagmamasdan naman siya ng kanyang magulang mula sa bintana. Nang tuluyang makaalis, tinawag ni Arkan si Hillad, isang nakatikip na individual, upang lihim na subaybayan ang bawat galaw ng kanyang anak. Iniutos ni Arkan kay Hillad na tiyakin ang ligtas na pagdating ni Dane sa teleportation portal bago bumalik at magbigay ng ulat. Nang matanggap ang mga utos, naintindihan ng nakatakip na tao ang kanyang misyon at nagsimula sa pagsubok na sundan ang batang master. Tila hindi nag-iisa si Arkan sa pagmamasid kay Dane, dahil nagtalaga din si Lily ng isang operatibong tinatawag na Shadow upang subaybayan ang bawat galaw ni Dane. Tila alam na ni Shadow ang kanyang mga tungkulin. Ngunit ipinagdiinan ni Lily ang kahalagahan ng tiyaking walang mangyaring masama kay Dane pagkatapos ng kanyang teleportation. Ang eksena ay lumipat at muling natagpuan ang ating bida na matagumpay na nakarating sa teleportation gate. Kasama si Herman, ang butler ay labis na nagulat sa napakalaking sukat ng teleportation portal na halos magdulot ng pagkabaliw. Habang siya ay humahanga sa kalakihan nito, kalmado naman si Dane at ipinaliwanag na ang kanyang kapatid na si Arabella ay maagang nag-install ng aparato.
inorganisa ni Arabella ang paglalagay ng device ng maaga habang papalapit sila sa higanteng gateway. Abangan sa susunod na kwento, muling magtatagpo ang ating bida at si Duke Theron, hindi lang yun, pati ang kanyang kaibigan niyang si Layla at dahil sa matagal nilang di nagkita, susubukan ni Dane, ang kakayahan ni Layla makalipas ng ilang taon. Please like and subscribe, maraming salamat po.